Ang isang sundalong babaeng nagngangalang Kali ay makikita na napalilibutan ng maraming bilang ng mga armadong hitman. Mag-isa niyang inililigtas ang mga kawawang residente na tila ginagawang alipin sa nasabing lugar ng sindikato na kanyang kinakalaban. Sa ilang sandali sa hindi pa malinaw na dahilan, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na siyang mabilis na nagwasak sa buong lugar. Mapupunta ang eksena ilang araw bago ang mga naganap. Si Kali ay nagpapaalam na magre-resign na siya sa pagiging sundalo para makapagsimula muli ng masayang pamilya kasama ang asawa niyang si Eric. Sila ay binawian noon ng anak sa isang malubhang sakit kaya ngayon ay napagdesisyonan na nilang dalawa na huminto na siya sa pagtatrabaho. Subalit sa mapait na sirkumstansya ng kapalaran, habang patungo na sana si Eric sa embassy at airport ay tinambangan ito ng isang grupo na agad siyang tinapos. Hindi nagtagal ang custom head ng kanilang bansa at pinsan din ni Eric na si Romy ay nalaman ng masamang balita. Agad nitong ipinaalam kay Kali ang mapait na nangyari sa kanyang mahal na asawa. Hindi niya inasahan ang biglaang nangyari at halos gumuho ang kanyang mundo. Ang masasayang araw na magkakasama pa sila ay tuluyan ng naglaho at hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy ngayong mag-isa na lang siya. Ang masaklap pa rito, nang tumingin siya sa computer para alamin ang buong detalye ng nangyari ay natuklasan niya sa mga balita sa Brazil na ang asawa niya ay pinalalabas na nagbebenta ng mga kontrabando sa mga malalaking grupo ng gang at nanloko ito kaya ipinaligpit ng mga nakaaway. Tila wala nang nakikita pang dahilan si Kali para magpatuloy sa mundong ito at nais na niyang wakasan ang lahat. Nilunon niya lahat ang nakita niyang bote ng medisina at kinuha pa ang nakatagong armas. Unti-unti siyang nawalan ng malay at makikita na tila nananaginip siya na kasama niya si Eric kung saan pinipigilan siya nito. Laking pagtataka niya nang magkamalay siya dahil sa dami ng kanyang nilunon ay dapat hindi na niya magagawa pang magising muli. Hindi nagtagal ay nagtungo na rin sila ni Romy sa Brazil upang sunduin ang asawa. Napahagulgol na lamang si Kali ng madatnan ito, dahil tila nagwawalang bahala ang lokal na kapulisan sa nangyari sa kanyang asawa ay siya na mismo ang gumawa ng mga hakbang. Tinungo niya ang isa sa delikadong teritoryo ng mga gang sa nasabing lugar at nagpanggap siya na bibili siya ng armas. Nang makita ng mga ito na marami siyang perang dala ay tinangka agad siyang tapusin pero hindi nila alam na ang inaakala nilang ordinaryong babae ay mas mapanganib pa kaysa sa kanila. Dahil sa gulat ay napaamin na lang ang tindera at sinabi nito kung saan niya matatagpuan ang isa sa mga lalaking hinahanap niya. Matapos bumili ng second-hand na kotse ay agad niyang tinungo ang syudad na kinaroroonan ng gang na pinaghihinalahan niyang tumapos sa kanyang asawa. Hindi makakaila na kung sino man ang nasabing gang na hinahanap niya ay sobrang kinakatakutan ng mga lokal na residente at ayaw nilang magsalita maliban na lang sa nanay na ito na nangangailangan ng pera kaya lakas loob na nagbigay sa kanya ng hinahanap niyang impormasyon. Hindi nagtagal ng tanghaling iyon, nakita na niya ang nasabing grupo na nasa loob ng isang restaurant. Kinumpranta niya agad ang mga ito at itinanong kung bakit nila iniligpit ang asawa niya kasabay ng paglalabas ng pampasabog na granada. Nang akmang susugod na sila ay binitawan agad ito ni Kali. Dito na nauwi sa umaatikabong bakbakan ang mga sumunod na nangyari. Lahat ng miyembro nila ay mabilisang tinapos ni Kali at talagang ang bawat lumaban sa kanya ay binigyan niya ng walang awang pagwawakas. Sinadya niyang itira sa mga ito ang tila nangunguna sa kanila na si Zia. Nagmistulan itong tutang takot na humihingi ng kapatawaran kasabay ng pagbubunyag na may mas malaking tao o grupo lang na nagbayad sa kanila upang tapusin ang kanyang asawa. Nalaman niya na ang nagbayad sa mga gangster upang tambangan si Eric ay walang iba kung hindi ang hepe ng lokal na kapulisan na si Luis. Lumalabas lang na kaya pala tila wala silang ginagawang pag-iimbestiga dahil kurap ang namumuno sa kanila. Makalipas ang isang oras ay may isang palaboy na nanlilimos sa nasabing tiwaling hepe. Matapos nitong sabihan ng paslit na umalis dahil mabaho siya ay dinumihan nito ang kanyang damit. Hinabol niya ito dahil sa kanyang matinding inis. Nakarating sila sa isang abandonadong warehouse kung saan mapag-aalaman na plano pala itong lahat ni Kali. Napaliligiran ng gasolina ang buong lugar, dahil sa takot na sindihan siya nito ay umamin agad ang hepe ng kapulisan na may nag-utos lang din sa kanya na isang kilalang businessman sa bansa na nagngangalang Mr. Fur na maaaring may atraso sa kanyang asawa. Matapos makuha ang impormasyon ay tuluyan pa rin na sinindihan ni Kali ang kanyang kinatatayuan dahil alam niya na ang tulad niyang salot sa mundo ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon na makagawa pa ng mas maraming kasamaan.
Matapos nito ay muling nagpatuloy si Kali, nagpanggap siyang investor para sa kanyang kumpanya kaya nakakuha agad ito ng pagkakataon na makalapit sa kanya nang walang kahirap-hirap. Hindi na ito nakakilos pa para tumawag sa kanyang mga tauhan at nang tuluyang mawalan ng malay, may kakaibang naisip si Kali para sa kanya. Paggising niya ay may nakakabit ng hook ng pangisda sa kanyang loob habang ang dulo ng tali ay nakakabit sa may pintuan. Tulad ng mga unang hinarap ni Kali ay umamin na rin ito at sinabing may mga bagay na nalaman si Eric sa kanilang kumpanya na hindi niya dapat nalaman. Ang kumpanya nila na isa sa malaking distributor ng gamot sa mundo ay mapag-aalaman na gumagawa ng peke at walang bisang mga medisina at milyon-milyong kita ang nakukulimbat nila sa ganitong gawain. Bukod pa rito, matutuklasan rin na puwersahang pinagtatrabaho sa pagawaan ang mga kawawang residente ng isang buong baryo kung saan malapit ang naturang factory ng kumpanya. Lumalabas lang na kaya ang gamot na ininom lahat ni Kali noong nakaraan ay walang naging masamang bisa sa kanya ay dahil isa rin ito sa brand ng gamot na gawa nila. Bago tapusin ang negosyanteng ito, nakuha pa nitong magbanta kay Kali at sabihing ang iba pang mga kasosyo niya sa kumpanya ang makakalaban at tutugi sa kanya. Hindi natakot si Kali bagkus matapos umalis at hayaang ang mga tauhan na niya ang tuluyang tumapos sa kanya sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ay hindi agad siya nagdalawang isip na puntahan ang nasabing pagawaan ng peking medisina upang iligtas ang mga nasabing buong nayon na pinagtatrabaho ng puwersahan. Dumiretso agad siya sa kinaroroonan ng lalaking nagngangalang Neil na isang inhinyero na namamahala sa nasabing factory. Matapos iligpit ang kasamang bodyguard ay dito na niya tinangay si Neil at mapag-aalaman na ito pala ang nagbigay sa kanyang asawa sa mga impormasyon patungkol sa ginagawang panloloko ng kumpanya nila. Sa tulong nito ay nakapasok si Kali sa lugar pero kaila sa kanilang kaalaman ang isa pa sa may-ari na si Don Miguel ay pinatutugis na pala siya sa kanilang mga tauhan na nasa lugar rin na ito. Sumiklab ang napakatinding palitan ng putok. Mabilisang itinumba ni Kali ang lahat ng mga nakakasalubong na tauhang pinadala upang siya ay tapusin. Nang makakuha ng magandang tiyempo, pinakawalan na nila ang mga nasabing kawawang residente na pinagtatrabaho sa lugar. Agaran niya ring pinasasabog ang mga kwarto dahil bukod sa pagliligtas sa mga taga-nayon ay plano niya ring wasakin ang buong factory para matapos na ang malawakang panloloko nila sa buong merkado ng medisina. Hindi naging madali ang lahat dahil unti-unti nang napalilibutan ng mga tauhan na kalaban ang bawat sulok ng pasilidad at marami pa ring mga residente ang hindi pa nakakatakas. Mabuti na lang ay naging malaking tulong si Neil sa kanya sa pagtunton sa kinaroroonan ng mga trabahador. Nagpatuloy lang si Kali sa paunti-unting pagwasak sa pagawaan, bagamat alam niya na anumang oras ay pwede siyang matamaan sa walang tigil na palitan ng mga putok ay buong tapang pa rin siyang nagpatuloy at talagang gusto niyang tapusin ang trabaho na sinimulan ng kanyang asawa. Nag-iwan din siya ng mga bomba sa bawat pundasyon at sulok ng buong lugar. Subalit nang matagumpay na nilang napatakas ang lahat ng mga residente, ang nangunguna sa mga tauhan ng business tycoon na si Tiago ay nagawang matamaan si Neil. Sinabi nito kay Kali na hanggang dito na lang siya at tanggap na niya ang kanyang kapalaran, humingi ito ng isang granada at hiniling na sana ay magtagumpay siya sa pagsupil sa mga maling gawain ng kumpanya nila. Nang sumulpot na sila Tiago ay dito na walang alinlangan na sinakripisyo ni Neil ang kanyang sarili. Habang papaalis at mga ilang hakbang na lang ay makakatakas na rin sana si Kali ay biglang pumasok sa memorya niya ang kanyang asawa at anak. Tila ba gusto na rin niyang sumunod sa mga ito kaya napagdesisyonan niyang pindutin na ang remote detonator ng mga pampasabog na nakapaligid sa buong lugar na ito. Tuluyan na siyang nagtagumpay na wasakin ang pagawaan. Sa kabutihang palad sa pangalawang beses na pagkakataon ay muli na namang nakaligtas si Kali dahil makikita na matapos nitong tumilampon sa mga kahon sa ibaba ay kinuha pala siya agad ng mga tinulungan niyang residente. Dinala siya ng mga ito sa kanilang baryo at inalagaan hanggang sa magkaroon muli siya ng malay. Nang sinabi ni Kali na may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang sarili ay mabilis na isinagot ng matandang babae na nasa kanya ang mga senyales ng pagdadalang tao. Napaiyak na lang si Kali at dito niya lang napagtanto na nakabuo pa pala sila ni Eric bago ito umalis noon at ang madalas na pagduwal sa mga nakaraang araw ang patunay. Hindi nagtagal sa kanyang paglalakad-lakad sa maliit na baryo ay nadiskubre niya ang kahon-kahon na mga peking medisina na ginagawang test subject ang mga inosenteng mamamayan na makikitang nagbibigay ng hindi magandang side effect sa kanilang katawan. Hindi nagtagal, nakita ng ibang taga-baryo na may mga armadong grupo na paparating kung saan lumalabas na nakaligtas pa pala si Tiago at may panibagong grupo ng mga bayaran na hitman itong kasama.
Malakas ang kutob ni Kali na siya ang kanilang pakay. Mabuti na lang bago dumating sa puntong ito, sa tulong ni Romy ay nakaantak na nito sila Sergeant Ramos na magsusundo sa kanya. Agad silang umalis para hindi na madamay pa ang mga taga-baryo sa nagbabadyang gulo, mapag-aalaman na hindi nito tinanggap ang kanyang pagre-resign kaya lumalabas lang na isa pa rin siyang sundalo sa mga oras na ito. Dahil sa takot walang nagawa ang mga residente kung hindi sabihin na rin kung saang ruta dumaan sila Kali. Nang inabutan sila ng mga ito ay agad na nakipagpalitan sila ng putok, nagawa man nilang mapatamaan ng ilan sa mga kalaban ay unti-unti naman silang naku-corner dahil sa dami ng kanilang bilang. Mabuti na lang, habang inaasinta na sila ng sniper ay dumating na ang karagdagang respond mula sa kanilang mga kasamahan sa Special Force. Nakita nila Tiago ang pagsabog kaya agaran nilang pinaulanan ng helicopter para subukan na pabagsakin na mabilis naman pinigilan nila Kali. Tuluyan ang nagdatingan ng karagdagang puwersa ng mga kalaban at minalas pa na tinamaan si Sergeant Ramos kaya napabalikwas na rin ang team nila upang tumulong sa kanila sa ibaba. Tila nagmistulang nagkaroon ng gera at sumiklab ang mainit na engkwentro sa pagitan ng mga bayaran na mersenaryo laban sa kanilang mga sundalo. Ginamitan nila ng opensibang may koordinasyon ang bawat pagsugod na nagresulta ng matagumpay na pagsupil sa bawat kumpol ng mga kalaban. Subalit dahil sa hindi maubos-ubos nilang dami ay hindi pa rin maiwasan na malagasan ng miyembro sa kanilang hanay. Lumaban sila hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Nang sa puntong tinungo nila ang mataas na bahagi ng burol habang hinihintay na maklear ng mga kasama nila ang buong lugar ay patalikod na sumugod sa kanila si Tiago. Mabilis siyang tinulungan ni Ramos na agad namang sinigundahan ng pag-atake ni Kali rito. Hindi siya nagdalawang isip na agad itong tapusin, kalaunan ay dumating na rin sa tagpo na tuluyan na nilang nasawata ang lahat ng mga kalaban. Sumakay na agad sila sa helicopter, ni hindi pumasok sa isip ni Kali na ang inaakala niyang wala nang mangyayari pang maganda sa buhay niya ay kabaligtaran pala ang katotohanan dahil bukod sa nakatulong na siya sa maraming tao ay may panibagong rason pa siya para magpatuloy na lumaban sa anumang hamon ng buhay. Sa sumunod na eksena, makikita na lang na ang may-ari na si Don Miguel habang pinapanood ang balita ng tuluyang pagpapasara sa buo niyang kumpanya at nalalapit na pag-aresto sa kanila ay tinapos siya ng mismo niyang bodyguard na mapag-aalaman na isa rin palang agent na kasamahan ni Eric at noong araw na iyon ay napagplanuhan na pala nila ni Kali ang mga bagay na ito. Sa pagtatapos, makalipas lang ang ilang taon, masaya na silang namuhay ng payapa ng kanyang babaeng anak. Special shoutout sa Daragose and Vistar family, kay Elmer, kay Pastor Pra Usos Jr. from Igcos, kay Aliwas Hunter PH, kay Razel Agsaluna from Lemery Iloilo, kay RDBC is everywhere, kay Marian Santos from South Korea, kay Donald ng Angeles Pampanga, kay Christian Bermonte ng Davao at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like ng ating kwento.